Ngunit ngumiti rin agad siya dahil baka makahalata pa ang mga ito na may lalaki siyang kakatagpuin. Oh girls, kami daddy. Ayoko magsama na lalaki. Don't worry, uuwi agad ako before midnight, dad. Ihatid na lang kita, wag na. Pinalakihan niya ng mga mata si Kenji dahil may pagkamakulit ito. Pumuntong hininga lamang ito. Magta-taxi na lang ako. Baka isipan pa ng mga kaibigan ko, boyfriend kita, kapag hinatid mo ako. Anak, grabe ka naman kay Kenji. Napakabait na bata itong ginaganyan mo. Nag-aalala lang siya sa'yo kaya gusto kanyang ihatid. Saway sa kanya ng kanyang daddy dahil mukhang napasobra na ang pagtanggi niya. Mula pa noon ay botong-boto na ito kay Kenji. Ito na nga ang numero 1 aprobado nito bilang magiging asawa niya. Sayang nga lang at kung natuturuan nga lang sana ang puso, marahil matagal na niya itong nobyo. O di kaya baka mag-asawa na sila ngayon at maraming anak. Ngunit hindi eh. Wala talaga siyang maramdaman para kay Kenji. Mahal naman niya ito bilang kaibigan niya pero hanggang doon lang talaga. Lalo pa ngayong nakilala na niya si John. Lahat ng hinahanap niya sa isang lalaki ay nasa luna ni John. Ito lang ang lalaking nagustuhan niya. Napangiti si Alja nang matapos niyang iluto ang carbonara pasta para kay Rina at inihanda na niya ang mga iyon sa isang table na pangdalawahan lamang. Nilagyan niya ng garlic bread ang bawat plato nilang dalawa ng carbonara. Nakangiti pa siya habang nilalagyan niya ng parsley at Parmesan cheese ang ibabaw noon. Todo effort siya sa plating ng carbonara pasta na para bang in-order iyon sa isang mamahaling restaurant. Nagsalin din siya ng 2 baso ng orange juice na punong-puno ng ice cubes. Ngayon lamang niya ginawa ang ganito klaseng effort dahil lamang may bisita siyang darating. Kadalasan nga ay nag-order lamang siya ng take-out or delivery foods para sa kanya dahil pagod na siya sa kanyang trabaho. But tonight is different. Chicks niya ang darating. Napangiti siya nang maalala ito. Ang baby girl niya. Nag-text na ito sa kanya 5 minutes ago na malapit na daw ito sa condominium niya kaya naman inihanda na niya ang table set para sa kanilang dinner. Kaya ko siguro na magtayo ng restaurant. Nakangising puri niya sa kanyang sarili pagkatapos niyang titigan ang pagkakaset up niya sa kanilang dinner table. He can't help to be proud of himself. Masyadong effort ang ibinuhos niya ngayong gabi para lamang sa iisang babae. Ayaw man niyang aminin, alam niyang special na para sa kanya ang kanyang baby girl. Ngunit syempre, alam niya pa rin kung anong pagtutunguhan ang magulong relasyon nila ni Rina. Gustuhin niya mang seryosohin ito ay hindi na maaari dahil nakatakda na siyang ikasal kay Sofia. Alam niyang isa sa mga araw na ito ay matatapos rin ang munting relasyon nilang dalawa ni Rina. Lalo na't kapag nalaman nitong ikakasal na siya. Wala din naman siyang balak talikuran si Sofia dahil obligasyon niyang pakasalan ito. Napabuntong hininga siya. Might as well enjoyin niya na lang muna ang mga natitira niyang araw bilang isang binata. Hindi na muna niya iisipin pa ang nalalapit niyang kasal. Sa pagkakataon na ito ay magpapakasaya na lang muna siya sa piling ni Rina dahil napapasaya siya nito lalong-lalo na sa kama. Sa loob ng 7 araw nila sa Boracay ay tila hindi pa siya nakontento. He wants more. More of her. More of her baby girl. Naputol ang pag-iisip niya nang may mag-doorbell. Tom. Napahawak agad siya sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng kasabikang makita muli si Rina. Halos lakad-takbo siya upang pumunta agad sa kanyang pintuan. Nakangiti siya nang pagbuksan niya ito ng pinto. Ang kanyang matamis na ngiti ay agad na nawala nang makilala niya ang taong nasa labas ng kanyang condo unit. Hindi si Rina ang nakatayo roon. Ang taong bisita niya ay walang iba kundi ang kanyang pinsan. Si Kyle Anderson. Nakangisi ito. Yo, expecting someone huh? Nahalata nito na matamis ang pagkakangiti niya kanina nang pagbuksan niya ito ng pintuan. What the hell are you doing here? Kunot noong tanong niya kay Kyle. Patambay? Nakangisi pa rin sabi ng pinsan niya. No, may bisita ko ngayong gabi. Hindi ka pwedeng makatambay dito. Pagtataboy niya at akmang pagsasaraduhan na sana niya ito ng pinto nang lumusot ito sa gilid ng pinto at inunahan siya sa pagsara. Nakapasok tuloy ito nang walang kahirap-hirap sa loob ng kondo niya. Ang bango ah. Mukhang kakalinis mo lang. Wala naman si Manang Lucy, di ba? Espesyal siguro ang babaeng bisita mo. Naglinis ka pa eh.
Pang-aasar pa ni Kyle sa kanya nang tuluyan na itong makapasok sa condo niya. Alam kasi nitong naka-vacation leave ang matandang katulong niya. Simula nung magbakasyon siya sa Boracay ay pinaglib muna niya ito. Madalas tumambay doon si Kyle kasama si Carl at Henry. Mga pinsan niya rin ang mga iyon. Ayos lang sa kanya kahit doon tumambay ang mga ito at kahit ubusin pa nga ng mga ito ang kanyang alcohol collections mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Walang kaso sa kanya. Huwag lang ngayong gabi. Napahagod siya sa kanyang buhok sa inis na kanyang nararamdaman. Mukhang balak pa siyang inisin ng pinsan niya. Maudlot pa yata ang wild sex na kanyang pinaplano ngayong gabi with his baby girl dahil dito sa kulugong pinsan niya. I don't have time for your bullshit, Kyle. Umalis ka na. Wow! Oh, carbonara? Aba, nagluto ka? Patakbo itong lumapit sa table set up na kanyang inihanda para kay Rina. Don't you dare touch anything! Napataas naman ang dalawang kamay ni Kyle sa ere bilang paggalang sa sinabi niya. Ngunit naglalaro pa rin ang nakakalokong ngiti sa mga labi nito habang nakatingin sa kanya. Tamot mo naman? Sino ba bisita mo? Yung nabuntis mo ba? Kala ko ba magpapa-paternity DNA test ka muna? It's none of your business, Kyle. Come on, lumabas ka na. Sa susunod ka na makitambay dito kahit kung gusto mo dito ka na tumira. Just not tonight, okay? Itinuro niya na ang nakabukas na pinto para ipakita kay Kyle ang pagtataboy niya rito. Ngumisi lang ito. Dito na ako makikidinner. Gutom na ako eh. Parating na rin si Carl at Henry. Bala ka talaga namin puntahan ngayon dahil 1 linggo kang nawala. Naihilamos niya ang kanyang palad sa kanyang muka. Hindi nga pwede ngayong gabi. Sabihin mo sila, may chicks ako ngayon at hindi kayo pwedeng magulo kung ayaw niyo magkapalit-palit kayo ng pagmumukha. Tumawa ito sa kanyang sinabi. Ayos yun na. Nang chicks ka pa talaga? Hindi ka pa ba natatakot nung nakabuntis ka? Kumunot lalo ang noo niya. Watch your mouth. Umuwi ka na. Hindi ako makakaskor ng dahil sa'yo. Lalo itong natawa. Poor girl. Saan mo naman nakilala yan? Kilalaki mong tao, chismoso ka. Umuwi ka na bago pa kita ipasundo kay Tita Monique. Nawala ang pagkakangisi ni Kyle. Takot kasi ito sa mommy Monique nito. Ayaw nitong bigyan ng stress ang mommy nito dahil sakitin at madalas na sa ospital ito. Pero awa naman ng Diyos ay healthy ito ngayon habang kasama ang daddy ni Kyle na si Tito Cedric. Hintayin ko lang yung chicks mo. Baka type ko rin eh. Abnoy, uuwi ka na ba o susunduin ka ng ambulansya ngayong gabi? Kunot noong tanong niya. Hindi na ito nakasagot dahil muling tumunog ang doorbell ng kanyang kondo. She's here. Nataranta niyang sambit. Agad siya nagpunta saglit sa kanyang bedroom upang magwisik ng konting perfume. Relax, John. Masyado kang natataranta. Natatawang pang-aasar ni Kyle sa kanya. Madalas, John ang palayaw niya sa kanyang mga pinsan. Sinamaan niya lang ito ng tingin bago siya nagmamadali at lumapit sa pintuan upang pagbuksan ng kanyang baby girl. Hi. Otomatikong nawala ang lahat ng inis niya kay Kyle nang masilayan niya ang napakaganda at maamong mukha ni Rina. Napangiti agad siya ng matamis at agad niya itong niyakap ng mahigpit. Hinapit niya ang bewang nito at sinapo ang likod ng ulo nito. Nais niya sana itong halikan agad ngunit nagpigil siya dahil alam niyang nasa likod ang tsismoso niyang pinsan. I miss you. Bulong agad niya kay Rina dahil totoo naman iyon. Miss na niya ito. Napapikit pa siya nang muli niyang maamoy ang baby kulong nito na paborito na niyang amoy-amoyin. Hindi niya tuloy mapigil ang halikan ng ulo ng dalaga. Maliit lang ito kumpara sa katangkaran niya. Kaya naman kapag nasa bisig niya ito, ay ramdam na ramdam niya ang kalambutan ng katawan nito. He wants to squish her so bad. Gustong gusto niya itong panggigilan. Maya-maya may tumikim. Ayaw man niyang bitawan agad si Rina ngunit kailangan niya munang paalisin ang kanyang pinsan. Nakangisi ito nang makita nito ang napakatamis na pagsalubong niya ng yakap sa dalaga. Nagtaka siguro ang pinsan niya dahil kakaibang pagyakap niya kay Rina. May kasama ka pala, John. I'm Kyle. Pinsan niya ako. Pagpapakilala agad ng pinsan niya kay Rina. Inilahad pa nito ang kamay nito sa baby girl niya, kaya naman siya na mismo ang nakipagkamay kay Kyle. Nice to meet you daw. Sabi niya. Rina ang pangalan niya. Okay na? Umuwi ka na din. Pinalakihan niya ng mata si Kyle at bahagyan niya pang pinisil ang kamay nito. Oh!
Napangisi ito lalo dahil sa kanyang naging reaksyon. Tila ayaw niyang mahawakan ito ang kamay ni Rina. Hindi talaga. Hindi pwede. Hindi maaari. Possessive naman ang pinsan ko. Parang nakikipagkilala lang naman ako kay Miss Cleavage. Pangaasar na bulong sa kanya ni Kyle kaya sinipa niya ng pasimple ang paa nito. Tila napansin rin ito ang cleavage ni Rina dahil sa damit nitong mababa ang neckline. Napayo ko naman si Rina dahil siguradong narinig rin ito ang ibinulong ng pinsan niyang abnormal. Napatakip tuloy ang baby girl niya sa bandang dibdib nito. Mukhang nagpasexy lang ito para sa kanya. Go home. Imbes na lumabas ng kondo niya, ay nagmatigas pa si Kyle na pumasok sa loob ng kondo niya. Nakangisi itong umupo sa sofa at nagtaas pa ng mga paa at ginawang unan ang dalawang kamay. Dito muna ako. Gusto kong manood ng live show. Todo pa nga asar ni Kyle sa akin niya. Gusto na niya itong murahin ng ilang milyong beses dahil ngayon pa nito naisipang mang-asar. Kung kailan naman sabik na siyang masolo si Rina. Hindi na ako natutuwa, ugo ka. Nagkibit balikat lang ito habang nakangisi. John! Kinalabit siya ni Rina. Nasa likod niya ito. Mukhang nahihiya ito sa pinsan niya dahil namumula ang mga pisngi nito. John, namumula ang pisngi ng girlfriend mo ah. Nagagupuhan yata sa akin? Kung nakamamatay lang ang tingin ay bumulagtan na siguro si Kyle sa tindi ng pagkakatingin niya rito. Tila naramdaman itong seryosong na bad trip siya kaya napangiwi ito. John, muli siyang kinilabit ni Rina. Baby, nagagupuhan ka ba sa ugok na yun kaya ka namumula? Agad namang umiling si Rina. Hindi, ing-ihi na kasi ako. Pag-amin ito, kaya naman pala parang hindi ito mapakali. Okay baby, dito ang restroom. Hinawakan niya agad ang kamay ng dalaga. Tom, ang lambo talaga ng kamay. Kung wala lang dito ang ugok niyang pinsan ay baka hindi na siya nakapagpigil. Hinatid niya si Rina hanggang sa pinto ng bathroom. Hinayaan niya muna itong makagamit muna ng private bathroom niya. Paglingon niya kay Kyle ay nakangisi na ito habang pinapanood siya. Pailing-iling pa ito. Umalis ka na, parang awa mo na, kutong lupa ka. Pagtataboy niya sa pinsan niya. Yari ka dyan, mukhang napana ka. Tumawa pa si Kyle dahil sumimangot siya. Napana? Nino? Ni Cupido? No way. Of course alam niyang hindi. Hindi naman kasi siya mabilis ma-in-love. Hindi naman siya naniniwala sa pag-ibig. Ano nga ba yun? Nilapitan na niya si Kyle upang pingutin ang tenga nito. Madalas niyang mapingot ito noong bata pa ito at ngayon niya lang ito ulit nagawa. Hindi na kasi sila mga bata para magpingutan ng tenga pero naiinis na kasi talaga siya sa pinsan niya. Umuwi ka na. Tigang na ako, ugok ka. Gigil niyang piningot ang tenga nito kaya agad itong nakatayo sa komportableng pagkakaupo sa kanyang sofa. Oo na. Uuwi na. Jan, humarap si Jan sa kanyang mukha upang salubungin ang kanyang mga mata. Kitang-kita niyang satisfied ito sa ginawa nilang pagtatalik. Baby girl, babaliw ako sa'yo. Muli siyang hinalikan ni John. Baby, mukhang hihirit pa sana si John na isa pang round ngunit napatingin si Rina sa digital alarm clock na nakapatong sa bedside table. Mag-alas 11 na ng gabi. I want more, baby. I want to do it again. Baby, uuwi na ako. Mag-alas 11 na pala. Baka mag-alala sa akin ang parents ko. Natigil si John sa paghalik sa leeg niya. Mapungay pa ang mga mata nito nang tumingin ito sa kanya. Uuwi ka? Dito ka na matulog, baby. Malambing at masuyong sambit ni John habang hinahalik-halikan ng kanyang labi. Umiling siya. Hindi pwede, baby. Magtataka sila mama at papa. Napalabi si John. Napakagwapo talaga nito lalo na sa malapitan. Napakakinis ng balat nito na para bang edited iyon sa sobrang pagkakinis. Wala kasing pores kahit wala naman itong foundation o makeup sa muka. Umaya na please. Ihatid kita, baby. Pakiusap ni John sa kanya at unti-unti nitong hinahalik-halikan na naman ang kanyang leeg. Hinaplos niya ang pisngi ni John. Kahit gusto pa niya ituloy ang kanilang pagtatalik ay hindi maaari. Nangako kasi siya sa parents niya na bago mag-alas 12 ng gabi ay uuwi na siya. Next time na lang, baby. Ayoko kasing magtaka sila mama at papa.
Hindi mo ba sinabi sa kanila na may boyfriend ka na? Umiling siya. Di ba sabi ko sa'yo baby, hindi mo na? Baka mabigla kasi sila mama at papa kapag nalaman nilang nagkaroon ako ng karelasyon sa Boracay. Bubuelo na muna ako baby ha? Napabuntong hininga si John para bang nalungkot ito sa desisyon niyang umuwi. Okay, I understand. Just one more round para hindi ako masyadong bitin. Napakagatlabi pa ito dahil napangiti siya. Tumango siya habang matamis na nakangiti kay John. O sige John, last na. Yes ma'am. Sinakop agad ni John ang kanyang bibig nang mapusok na halik nito at nagsimula ng gumalaw. Pagkatapos ang isang mainit na tagpo ay inaya na muna siya nitong kumain ng carbonara. Dahil nagutom rin siya at napagod sa pakikipagtali kay John ay pumayag din siyang kumain na muna sila. Ininit lang nito ang carbonara at yun ang pinagsaluhan nilang dalawa. Kinikilig siya dahil todo pag-asikaso si John sa kanya. Napansin niyang pangmayaman ang condo unit nito, hindi basta-basta. Hindi na yata bumalik ang pinsan mo? Tanong niya habang kumakain sila ng carbonara. Hindi na. Subukan lang nila. Nakangising sagot ni John. Magkamukha kayo ng pinsan mo, baby. Sumimangot ito. Malayo? Teka nga muna. Bawal kang magwapuhan sa guk na yun ha? At kahit na kaninong lalaki maliban sa akin, tandaan mo silosong boyfriend mo. Kinurot ni John ang isang pisngi niya habang pinapaalalahanan siya nito. Napangiti na lang siya. Silosa din po ako kaya ako lang ha? Sabi niya. Napalunok naman ito at hindi nagpahalata na para bang may itinatago ito sa kanya. Ngumiti lang ito at hinalikan ang kanyang pisngi. Kain ka pa baby? Baby, bakit ba nagsusuot ka ng ganyang mga damit? Naaakit na naman ako eh. Napapangiti ito ng pilyong ngiti habang nakatingin sa cleavage niya. Sinadya niya kasi magsuot ng revealing pink blouse na nag-emphasize ng kanyang malulusog na dibdib. Nais niyang akitin si John at effective nga iyon dahil nadiligan siya nito. Hindi ko naman kasi akalain na nandito ang pinsan mo kanina. Next time baby, simpleng damit na lang ha. Ayoko lang bastusin ka ng iba katulad ng ginawa ng ugo kong pinsan kanina. You don't need to seduce me dahil akit na ako sa'yo. Ayaw mo ba talagang magpahatid sa akin? Nagtatampong tanong ni John sa kanya nang ihatid siya nito sa lobby ng kondo nito. Nakasuot lang ito ng black hoodie jacket at simpleng short. Nakatsinelas lang din ito na pangbahay. Huwag na baby, magtataxi na lang ako. Baka makatunog pa sila mama at papa eh. Nakaakbay si John sa kanya hanggang sa makalabas sila ng building. Wala nang gaanong tao sa paligid dahil malalim na ang gabi. Yumakap siya sa katawan nito at agad din siyang niyakap ni John. Hinalikan pa nga nito ang tuktok ng kanyang ulo. Napaka-sweet talaga. Bye baby, text mo na lang ako kung kailan tayo ulit magkikita ha. Araw-araw tayo magkikita baby. Namimiss kitang palagi eh. Sagot ni John na nagpangiti sa kanya. Hindi ako pwede bukas baby. May family dinner kami. Napalabi si John na para bang nagtatampo agad sa kanya. Gusto kitang makita bukas. Gawa tayo ng paraan kahit after dinner nyo. O sige baby, mag-aalibay na lang muna ako kila mama at papa. That's my baby girl. Niyakap siya nito ng mahigpit bago ito nakipaghalikan sa kanya sa tapat mismo ng building ng condo nito. Naiyaman siya sa security guard na nandoon at ang ilang tao sa loob ay hindi na niya ito inisip pa. Nakipaghalikan siya ng buong puso kay John. Kung siyang ang tatanungin ay gusto niya pang manatili sa tabi nito. Ihatid na kita baby, please. Nag-aalala ko sa iyo eh. Sabi ni John pagkatapos ng makapugtong hininga na paghahalikan nila. Huwag na, ayan na yung taxi oh. Kunin mo na lang yung plate number baby. Son, tumawag sa akin ng parents na Sofia. They invited us for a dinner tonight. Nahiya nga ako dahil sila pa nag-imbita sa atin. Malapit na ang kasal niyo ni Sofia pero hindi pa namin siya nakikilala up until now. Napalunok si Aljon sa sinabi ng kanyang ama na si Alvin. Minsan lang itong maligaw sa kanyang kumpanya dahil madalas itong nasa ibang bansa kasama ang mommy niya. Kaninang umaga ay maganda ang gising niya. Palibas ay nakascore siya ng malupit kay Rina kagabi. She will always be his best sex ever. Napakasarap talaga nitong katalik at sa tingin ni Aljon ay hindi siya magsasawa sa baby girl niya. Her body is all that he wanted. Lahat ng hinahanap niya sa katawan ng isang babae ay na kay Rina na.
Maganda ito lalo na kapag nakangiti, ngunit lumalabas pa rin ang pagiging cute nito sa tuwing naglalambingan silang dalawa. He likes it. Gustong-gusto niya ang pagpapakute nito sa kanya at ang pagiging sexy nito at the same time. Kumbaga, jackpot siya sa babaeng iyon. Gusto na nga niya itong itago na lang sa kondo niya kung maaari eh. Son, are you listening to me or not? Nagbalik ang kanyang wisyo nang katukin ng daddy niya ang center table sa gitna ng kanyang opisina. Nandoon kasi ito para lamang sabihin sa kanya na meron silang dinner mamayang gabi sa bahay nila Sofia. Ang babaeng hindi niya naman talaga kilala pero nabuntis niya. Mamamanhikan tayo mamaya. Sabay-sabay na tayong pumunta sa bahay nila. Final na wika ng kanyang daddy bago ito tumayo sa pagkakaupo nito sa sofa. Meron kasi siyang mini living room sa loob mismo ng kanyang opisina. Napalunok siya at wala siyang masabi na kahit na ano. Natatakot kasi siyang madismaya ang daddy niya sa kanya. Okay, dad. Pagsang-ayon niya. Kahit gusto niya sabihin sa daddy niya na pinapaimbestigahan niya pa ang babaeng iyon. Hindi kasi siya kumbinsido kung siya nga ba ang ama ng dinadala nito. Pero may bahagi sa kanyang puso ang gusto ring magkaroon ng anak. Kaya nga hindi pa siya nakakapagpa-DNA test dahil natatakot din siyang malaman na hindi niya anak ang dinadala ni Sofia. See you tonight. Bumili ka ng flowers para kay Sofia and kami nang bahala ng mommy mo sa mga pagkain na dadalhin natin. Isasama ko rin si Joanne para maramdaman naman ng pamilya ni Sofia ang suporta namin sa kasal niyo. Si Joanne na bunso nilang kapatid na babae. College student pa lang ito at mas pinili nitong mag-aral dito sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Hindi katulad nila ng iba pang mga kapatid niya. Halos lahat sila ay sa Amerika nakapagtapos ng pag-aaral. Okay, Dad. Tinapik ng daddy niya ang kanyang balikat bago ito lumabas ng kanyang opisina. Napahilamos agad siya sa kanyang mukha gamit ng kanyang mga pala dahil sa frustration na kanyang nararamdaman. Shit. Mapipikot na ba talaga siya? Pero paano nga kung anak niya talaga ang batang dinadala ni Sofia? John, nakasalubong ko si Tito Alvin ah. Anong ganap? Tanong ni Kyle, ang pinaka-chismoso niyang pinsan. Kakapasok lang nito sa kanyang opisina. Kasosyo niya ito sa mga negosyo kaya nga parang best friend na rin niya ito. Lahat halos ng kanilang negosyo ay magkasosyo sila. Pasaway man ito ngunit halimaw ito pagdating sa negosyo. Lahat halos ng negosyong pasukin nilang dalawa ay nagtatagumpay. May business meeting sila kaninang umaga kaya naman nandito pa ang ugok niyang pinsan. Mamanhikan daw kami mamayang gabi. Napapahilot siya sa kanyang noo dahil parang sumakit bigla ang ulo niya. Bakit hindi mo kasi sabihin sa daddy mo na pinipikot ka lang ng babaeng iyon? Seryosong tanong ni Kyle sa kanya dahil siguro ramdam nitong wala siyang ganang makipagbiruan ngayon. I can't. Wala pa akong pruweba. Ayoko rin maging judgmental kay Sofia. Gusto ko sana munang malaman kung anong rason niya behind everything. Kaso, ang bilis ng araw. Shit. Muli siyang napahilot sa sentido ng kanyang ulo at lalo lang siyang na-stress. Paano hindi bibilis? Imbes kasing asikasuhin mo yung problema mo sa nabuntis mo, inuna mo pa ang pagbabakasyon sa Boracay? Napabuntong hininga siya. Pinaimbestigahan ko naman. Kaso parang ayoko ring malaman eh. What do you mean? Parang gusto ko rin maging tatay ng batang yun. Na-excite ako na ewan. Eh paano nga kung hindi mo naman pala anak yun? Napabuntong hininga siya. Nung tumawag si Sofia sa akin nung nasa Boracay ako at sinabi niya sa akin na dinugo daw siya. Para akong mamamatay sa takot. Ayokong mawala yung bata sa tiyan niya. Kahit hindi pa ako sigurado kung anak ko ba yun o hindi. Ibig sabihin, na-attach ka sa ideya na magiging tatay ka na. E di, huwag mong pakasalan. Panagutan mo lang yung bata. Sustentuhan mo at... I can't do that. Ayokong bigyan ng broken family ang anak ko. Ayoko rin na madasmaya si daddy sa akin kapag inabandon ako o mag-ina ko. Alam mo namang pinagdaanan niya ni daddy, kaya hindi ko yan gagawin sa anak ko. Oo nga pala, ang hirap naman ng sitwasyon mo, lalo ko nagiging gwapo. Napailing na lang siya dahil dinaan na lang ni Kyle sa biro ang problema niya. Anyway, kumusta ang gabi mo? Langya ka, ang sexy nung kasama mo kagabi ah. Saan mo nakilala yun? Pakilala mo nga ako, baka may kapatid pa yun. Napasamangod siya. Loko ka, akin lang siya. Magkakatalo talaga tayo pag pinormahan mong baby girl ko. Tumawa si Kyle dahil binato niya ito ng isang nilukot na papel.
Takot na takot ka naman. Palibhasa, alam mong mas gwapo ako sa'yo eh. Tumawa lang siya at napapailing sa kalokohan ni Kyle. Pero walang biro, John. Jackpot na jackpot ka sa babaeng yun ah. Naunahan mo lang ako eh. Ganon din sanang type ko. Hindi na ito natapos pa sa pagsasalita dahil muli niya itong binato ng nilukot na papel sa mukha nito. Lumayas ka na nga dito. Marami pa akong gagawin. Mabuti naman at tinantanan na siya nito. Inaya siya nito na mag-inom mamayang gabi pagkatapos daw niyang mamanhikan pero sinabi niyang may lakad siya. Of course, may usapan sila na rin na magkikita sila mamayang gabi. Bigla niya tuloy na miss ang baby girl niya. Nainis siya kay Kyle ng konti dahil napansin rin nito ang kagandahan ni Rina. Bakit kaya parang gusto niya ipagdamot ang dalaga kahit kaninong lalaki? Ayaw muna niya isipin ang dahilan dahil marami na siyang problema sa ngayon. Tanawagan muna niya investigador na inupahan niya upang alamin ang katotohanan sa nangyari noong gabing malasing siya sa bar at magising na kasama na niya si Sofia. Wala pa daw itong update sa kanya dahil inaayos pa raw ang CCTV sa bar ni Zachary. Pambihira, night bar pa naman iyon na pagmamayari ng pinsan niyang si Zachary. Maya-maya pa'y tinawagan na naman niya si Sofia. Hello honey, mabuti naman na tumawag ka. Your parents invited us for dinner tonight. Putol niya sa mga sasabihin pa ni Sofia. Kung umasta kasi ang babae para bang matagal na silang magkasintahan, na hindi pa nga niya ito sunubukang halikan. Hindi niya ito type, masyado itong matangkad at payat. Ayaw niya sa ganoong tipo ng babae. Gusto niya yung medyo may laman katulad ni Rina. Hindi niya rin type ang magandang mukha ni Sofia. Oo nga't maganda ito ngunit walang dating sa kanya. Minsan lang siyang magkagusto sa isang babae. Noong high school siya at nagkaroon siya ng crush. At ang pinakamatindi niyang naging crush ay si Rina. Naging crush niya agad ito noong unang beses niya itong makita sa Boracay. Ha? Oo. Eto nga't naghahanda na kami nila mama at papa. Nandito din ang kapatid ko. Kakauwi lang niya dito sa Pilipinas, galing sa Japan. Para lamang sa kasal natin kaya siya I'm busy. Tumawag lang ako para sabihin sa'yo na pupunta kami mamaya sa bahay niyo. Huwag mo sana ikwento sa parents ko kung paano tayo nagkakilala. Mag-imbento ka na lang pag tinanong ka nila. Ayokong mag-alala at mag-isip pa ang parents ko. Okay, sige. Mag-iingat ka dyan, honey, ha? Napabuntong hininga siya bago niya pinutol ang kanilang connection. Paano kaya siya magpapakasal sa babaeng hindi man lang niya nobya? Hindi niya girlfriend ang babaeng papakasalan niya. For God's sake. Pero hanggat maaari ayaw niya talagang bigyan ng stress at problema ang parents niya. Lalo na ang daddy niya. Sensitive pa naman ang daddy niya pagdating sa issue ng pagkakaroon ng anak. Ayaw nitong maranasan ng apo nito ang naranasan nito noon. Anak sa ibang babae kasi ang daddy niya. Kaya nga hanggang ngayon kahit hindi man sabihin ng daddy niya, ay alam niyang dinadala pa rin ito ang issue na iyon. Kaya nga kabilin-bilinan nito sa kanilang magkakapatid na huwag silang tatakbo sa kanilang responsibilidad. Napatingin siya sa kanyang cellphone nang tumunog iyon. Baby girl is calling. Napawi agad ang kanyang lungkot nang mabasa niya pa lang ang pangalan ng babaeng nagpapasaya sa kanya. Hello baby girl? Sagot niya. Hello? Jan? Nandito ako sa tapat ng condo unit mo. May niluto kasi ako para sa'yo. Surprise ako sana for you kaso wala ka pala. Oh, nasa work ako baby. But pwede naman ako umuwi agad dyan, right now. Mahintay mo ba ako? Napatayo agad siya sa kanyang upuan at nagmamadaling sinat down ang kanyang computer at ipinasok sa drawers ang mga folders na nasa lamesa niya. Iwanan ko na lang dito sa tapat ng pinto. Yung ulam na dala ko. Huwag ka nang umuwi. No. I want to see you so bad. Papunta na ako dyan. Hintayin mo lang ako ha. Paliliparin ko yung kotse ko. Nagmamadali siyang lumabas ng kanyang opisina. Sunod-sunod niyang pinindot ang push button na elevator dahil sa kanyang pagmamadali. Napapatingin tuloy sa kanyang iba niyang mga empleyado dahil tila nagmamadali siya. Last night. Ma'am, suklin niyo po. Salamat po Manong pero keep the change na lang po. Ngumiti ang matandang taxi driver kay Rina nang sabihin niyang hindi na niya kukunin ang kanyang sukli. Nagmamadali na rin siyang makababa ng taxi dahil lagpas 12:00 na ng gabi. Sa tanda niyang 24 ay hindi pa rin siya sanay umuwi ng 10 oras ng gabi, lalo na't stricto ang kanyang mga magulang. Kahit nga nasa Japan siya ay palagi pa rin siyang monitor ng mga ito sa pamamagitan ng video calls. Kinakabahan siya dahil baka mahalata ng kanyang parents na nakapagtalik siya ngayong gabi. Hindi pa naman siya sanay na magsinungaling sa parents niya.
Pagkababa niya ng taxi ay nagpapasalamat pa muna ang matandang taxi driver sa kanya bago ito tuluyang umalis. Napasign of the cross naman siya bago siya pumasok sa gate ng kanilang bahay. Ngunit muntik na siyang atakihin sa puso nang may biglang motorsiklo ang huminto sa mismong tapat ng kanilang gate.